Naalala ko po, pag ito po ang suot ng damit na ito, naalala ko ito ang aking suot na ako pinagsuko ng buhay. Dito din po sa pulpintang ito. So, pinagpapasalamat sa Panginoon na mula noon at mula pa noon nabuhay ako po hindi pinabayaan ng Panginoon. Kaya po ngayong gabi ay tayo po yung mag-aaral. Okay po, tayo po hindi magre-rest back, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po yung magsatayo at atin pong basahin ang sinasabi po ng Biblia. Sa same text po ng ating pong nakaraang pinagtalakayan, sa Ephesians chapter 5, simulan lang po natin sa verse 25, then hanggang verse 33. Okay po, so ating pong basahin ng salitan. Ako po ang una, then sabay-sabay, kayo po, then sabay-sabay po tayo sa dulong verse. Okay po, so verse 25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. 29. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Sabay-sabay po tayo. Nevertheless, let every one of you in particular, even as himself, and the wife see. Okay, so ngayon pong gabi, ay tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon at turuan po sana tayo bawat isa. Lalong higit po sa mga mister na mahalin po ang kanilang mga asawa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat pong muli sa biyaya ng buhay, sa pagising po kayo ng umaga, sa lahat po ng mga nagampanan, sa kanila pong mga pamilya, sa kanilang trabaho, sa mga Bible studies, sa mga napangalan, at sa buong maghapon nagdaan, salamat sa inyong pagsama, Panginoon, dahil alam namin na kung wala po kayo, Panginoon, ay wala din po kayong magagawa, Panginoon. Salamat po sa biyaya mula sa kaligtasan at sa kaligtasang hindi nawawala, Panginoon, sa mga pagpatuloy, sa mga paglingkod, mga pakinig ninyong salita, sa mga oras sa aming makakapanig ninyong salita, Panginoon, ng malaya, na walang pumipigil, walang persecution, Panginoon. Salamat po dito, Panginoon. At ngayon pong gabi, Panginoon, dalangin namin na kami tamaan ng inyong salita, kami saktan, kami ituwid, kami itama, kami ipagalitan ng inyong mga salita, at hindi para kami matisod, para kami magtampo, para kami ay magkaroon ng self-pity, kundi Panginoon, magkaroon ng improvement sa aming mga buhay, kami inyong baguhin, kami inyong ituwid, kami inyong itama, Panginoon, bigyan nyo kami ng pusong masunurin, Panginoon, sa inyong mga salita, ilayo nyo po sa akin ang kapurihan, Panginoon, ilagay nyo po sa inyong likuran, Panginoon, kayo po ang mataas at makapurihan, patawad, Panginoon, sa mga nagagawang kasalanan, mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga pagmamalabis, masamang ugaling na ugali, Panginoon, namin sa inyo, sa aming pong mga kapwa. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa mga oras mong daraan. Ito'y aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. So, pwede na po kayo maupo. At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Unahan ko na po kayo. Ako po wala pang asawa. Kaya po, ang ating mong pag-aaralan ay mula po talaga sa Biblia. At ako pinagpapasalamat doon na ang ating pong basehan ay hindi ang experience. Kasi kung experience lamang po, hindi po ako magsasalita dito. Kasi wala pong asawa. Pero salamat po, ang ating pong authority ay ang Biblia. At ang Biblia po mismo ang nag-utos, hindi po si pastor, hindi ang mga naunang church, hindi ang mga worker, kundi inutos po ng Biblia ang ating pong topic ngayong gabi. At last week po ating napag-aralan na wives, submit yourself unto your husband. Kamusta po kaya ating mga nanay sa ating mensaheng napakinggan? Nagpapasakop na po ba? At sana po yung nagpapasakop na. Kaya po ngayong gabi, kung sa mga tatay naman pong tatamaan, ikalman niyo po ang inyong sarili. Okay po? So ito po yung galing po sa Biblia. At kasi po sa ating, ang tema po ng ating simbahan ay High View of God. So tayo ay nag-i-aim na ang ating tingin sa Panginoon ay siyang pinakamataas. Kaya po lahat ng bagay na yan ay dadaanan lahat. Pati ang ating pamilya. Tayo ayusin, miski po sa ating pamilya. Sa ating mga pribadong buhay, lalong higit po sa mga, kasi po ang pamilya itinatag din po ng Panginoon.
So, isa din po sa napahalagang parte ng ating buhay at lahat po tayo meron pamilya. Totoo po. Meron tayong pamilya physical at meron po tayong church na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, ngayon pong gabi, aside po diyan, kung inyo pong mapapansin, yung pong wives na verses tungkol sa kanilang pag-submit ay binigyan lamang po ng 4 verses or 4 pong bersikulo sa Biblia. Then yung pong husband sa kanilang pagmamahal sa kanilang asawa ay binigyan po ng 9 na verses. So, binigyan po diin talaga. Kaya kung meron nga po isang member nagsabi kanina, ako'y manonood online at aking kukunik sa Bluetooth para mapakinggan ng aking asawa. So, nice po talaga ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Kaya po ako natutuwa na meron po tayong mga tatay na kasama ngayon. At sana po ay maging blessing po sa atin. At ang meron pong ibig sabihin yun na kung bakit po ibinigay ng Panginoon. Kasi po, bakit inutos pa ng Panginoon na ang mga asawang babae magpasakop at ang mga asawang lalaki naman ay magmahal? Parang normal naman yun, di ka po? Kaya nga kayo nagpakasal eh. Kaya nga kayo nagkaanak eh. Hindi naman kayo bubuo ng pamilya kung hindi nyo mahal ang isa't isa. Pero alam niyo po, sa Biblia, hindi normal or hindi, sa isang tao, hindi, lalong higit po sa mga babae, hindi normal sa kanya magpasakop. Mataas ang pride ng mga babae. Ako ang boss dito. Normal po yon. At kaya po, in-address ni Paul sa mga taga-Ephesians, sa ilang pong mga verse, na ang babae po talaga, ay hindi po talaga normal magpasakop. Nagaminan po natin o hindi, dumadating po yan sa ating buhay. At ito naman po sa mga lalaki, hindi po normal naman sa mga lalaki ang magmahal. Yung iba nga lang po, basta daw driver, sweet lover. Pero hindi po ganon, palagi. Pero kaya po in-address ng Biblia sa mga lalaki na mahalin ang inyong asawa dahil hindi po normal sa parehong side. Hindi normal sa babae magpasakop, hindi naman normal sa lalaki magmahal. Kaya po parehong itinatama ng Biblia. So last week, inaitama na po ang mga babae, ngayon pong gabi, ay babae ulit. Itatama po natin ang mga lalaki naman na masasakop din po ang mga babae. Okay po? Sa isa pong relasyon, sabi po na isa kong napakinggan, hindi kayo pareho. Tama po. Mukha pa lamang po, hindi na kayo pareho. Tama po. Sa pagtagal, nagiging magkamukha. Pero hindi po kayo pareho, lalong higit sa ugali. So sabi ng isa kong napakinggan, huwag mong hanapin sa iyong asawa ang iyong sarili. Bakit? Kasi hindi naman kayo taga magkatulad. Magkaiba kayong pamilyang kinalakihan, magkaiba kayo ng kabataang pinakalakihan. So hindi talaga kayo magkatulad. Sa isang relasyon, wala tayong makikitang perfect na relationship. Walang perfectong pamilya. Okay po, miski walang sumbat, may sumbat pa din po ang ating pamilya. Miski ang andal, ang dilen, ang abaha, kung anumang pamilya po ay meron pa ding flaws. Gumaling na, sabi nga ni Kuya Riwel. So sabi po diyan, at sa relasyon po ay hindi pareho, then ang relasyon po hindi din palaging masaya. Di ka po, kaya nga kayo pagpasok sa pinto, kita ko na agad yung mga mukha eh. Parang kagagaling na sa kung anumang pinagdadaanan. So sa relasyon, ay hindi palaging parang nasa Hong Kong Disneyland. Or parang nasa isang magandang adventure. Walang ganun. Sa isang relasyon, hindi palaging masaya at hindi kayo palaging tama. At hindi din palagi kayo nagkakasundo. Tama po. So ngayon po, ngayong gabi, kaya po nais ng Panginoon na itama po tayo. Meron po kasi tayong tinatawag na familiarity breeds contempt. Ito po yung nabanggit kahapon sa prayer and fasting at nakita pong tamang-tama sa atin. Pag sinabi yung familiarity breeds contempt, pakibasa nga po. Tama po ba yan? Sa mga nakitindi po, tama po yan? Tama po yan. Sabi po dyan, yung the familiarity breeds contempt ay kapag lagi mo nang nakakasama, kapag kilala mo na yung taong yun, ang nangyayari, hindi sa palalim ang iyong pagmamahal. Ang nangyayari po, leads to a loss of respect for them or it. Sa isang bagay, pag bagong-bago, pag bago ang biola, talagang hindi makatulog yung iyong kasama kasi practice ka ng practice. Pag bago yung iyong sapatos, talagang ayaw mong madudumihan. Pag bago ang iyong mga bagay sa'yo, ay talagang ingat na ingat. Pero kapag familiar ka na, kapag palagi mo nang hawak, pag malagi mo na nakikita, nawawala na yung gana mo sa isang bagay na yun. At hindi lang po yan sa bagay nangyayari. Yan po yung nangyayari din pati sa relasyon. Kapag kayo ay nasa point na ng realization, hindi palaging romance. Dumadating sa point ang realization, mabaho palang hingan na rin. Kabaho pala ng putok na rin. Ari pala yung nahilik. Ari pala yung nagsasalita pag tulog. Ako na po pala yun. So darating po yun. Kayo ay darating sa point na sa inyong palaging pagsama, pagkilala nyo ng isa't isa, dumadating po sa pagkawala ng respeto at pagmamahal. Realidad po yan. Hindi yan gawa-gawa natin. Realidad po yan sa ating buhay.
Okay po. So yan po ang nais nating bigyan ng diin ngayong pong gabi, na yung nawawalang iyon ay maibalik muli. Okay po? So yung sayang yon, yung inyong relationship, kayo ay parehong lumago sa pagkakilala po sa Panginoon. So ating iiwasan or ating alam natin kung paano po natin sasalubungin ang familiarity breeds contempt or yung pagkawala natin ng yung umay. Yun na po ang pinakamadaling word, yung umay sa isa pong bagay or miski sa ating asawa. Nawawala na yung, alisin natin yung umay. Okay po? At sana po ay maging blessing po ito. Tayo po magsimula na. Number 1, ay yung tinatawag po nating the perfect pattern. Tingnan niyo po, basahin niyo po ang verse 23, mga babae, then 25 po yung mga lalaki, then sabay-sabay po tayo sa 29. Verse 23, mga babae po, ready now? Read. Mga lalaki naman po, verse 25. Sabay-sabay po tayo sa verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular to love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. So, meron po tayong napansin dyan. Sa verse 23, sa verse 25, and sa verse 29 po pala. Ang sabi po dyan, may makikita po tayo dyan. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, nagaya naman ni Kristo. Or sabi po dyan sa English, even as Christ. Meron pong pattern na ibinigay po ang Panginoon. Kasi si Paul, wala po siyang asawa. So wala siyang masyadong pattern na may kayang ibigay mismo sa realidad. Pero meron pong wisdom ang Panginoon. Pero ito po ang magandang pinaka-perfect pattern na ibinigay po sa atin ang Panginoong Jesus. Madami po kasing humahanga sa pamilya o sa ibang tao o sa mga napapanood nila kung paano nila mahalin ang kanilang pamilya o ang asawa, pero wala na pong hihigit sa example na ginawa po ng Panginoon. Pag kayo manonood sa Facebook, sana yan ganito ang aking pamilya. Ay, sana ganito ang aking asawa. Ay, kagaling-galing, ganito, ganyan. Pero pag yung po nga nakita ninyo, hindi sila perfect pattern. Darating sa point na hindi magkakamali, darating sa point na ikimi, yung pala yun din. Kaya po, lagi nating titingnan yung ating perfect pattern. Sa mga tatay po natin, ang perfect pattern po natin ay ang Panginoong Jesus. Dahil po sabi dyan sa verse, Christ loved the church unconditionally and sacrificially. Babalik at babalik pa din po yan sa ating mga kaligtasan. Tayo makasalanan, tayo taksil, tayo mangangalunya, pero ang Panginoon ay nagkatawang tao pa din para sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Hindi siya nakatingin sa kaya mo, hindi siya nakatingin sa kung anong ginagawa mo, hindi siya nakatingin sa kung anong kaya mong gawin, kundi ang Panginoon ay minahal tayo unconditionally. Pinili niya tayo mula pa ng simula at ang Panginoon ay nagkatawang tao para tubusin ang kanyang mga pinili at ang Holy Spirit naman ang nagpaintindi po sa atin. So makikita natin na sa pagmamahal, ang perfect pattern po natin ay ang Panginoong Jesus. Kasi po ang tao, tingnan po ang tao talaga, miski nga po tayo ay nagmamahal sa kamahal-mahal. Tamaan ang tamaan, ganun po tayo. Tao tayo nakatingin tayo sa panglabas or nasa nakikitang binibigay sa atin. Pero ang Panginoong Jesus hindi siya nakatingin sa bagay na makikita sa atin. Dahil ang makikita niya sa atin, puro kasalanan, puro masamang ugali, puro kalokohan, puro pagtataksil. Yan pong makikita sa atin. Pero salamat, tayo po ay naligtas. At paano po tayo naligtas? Merong Diyos na nagkatawang tao at ibinigay ang buhay para sa atin. Gaano kasarap yung merong nagmamahal sa atin? Kaya po sa mga wala pang asawa, huwag kayong malungkot. Huwag tayong malungkot. Dahil meron nagmamahal sa'yo bago pa dumating ang inyong mga asawa. Sa mga naligtas na po, bago magkaroon ng asawa, may nagmamahal na sa'yo. At lalong higit ngayong merong asawa, meron pang dumagdag na nagmamahal sa'yo. Okay po? So, ang perfect pattern po natin ng Panginoong Jesus, ang sabi po dyan, tayo bulok, walang kanais-nais sa atin, pero siya'y namatay pa din at minahal niya pa rin tayo. Ika po, pag nakikita niyo ang flaws ng inyong asawa, pag nakikita niyo na yung kabilang side naman ng inyong asawa, parang nakakatamad na Pero ang Panginoong Jesus, kita niyo naman ang tayo, siya'y papako sa krus, siya'y tatanggihan, siya'y aalimurain, siya'y duduraan, siya'y susuntukin, pero siya'y nagkatawang tao pa din. Para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ganon kalaki at ganda ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Kaya meron ka ng pattern. Sa mga mister po natin, meron ka ng pattern kung paano mamahalin ang iyong asawa, unconditionally. Hindi yan porkit
hindi yan pag-ubas mo lang mamahalin. Lalong higit kapag pasas na. Hindi lang, pero hindi ko naman masasabing mga pasas na po ang inyong mga asawa. Pinapakita lang po natin yung pagmamahal ng Panginoon unconditionally. So, hindi ang Panginoon nakatingin sa kondisyon. At hindi lang unconditionally, kundi pati po sacrificially. Dumarating po sa point na ang mga mister ay kailangan talagang mag-sakripisyo. At minsan dumadating, gantong ginawa ko sa iyo at kailangan mo isinusumbat minsan. Di ka po? Pero ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin at wala tayong sumbat na narinig. Kaya po, ang Panginoon ay mahal tayo unconditionally and sacrificially. Tingnan niyo po sabi ng verse 25 para po tayo mas malinawan. Sabi diyan, mga lalaki, kaya po sa mag-asawa po ha, lalaki at babae lang po talaga. Kaya po ha, lalaki at babae, wala pong sinabi diyan, mga tomboy, ibigin niyo ang babae, wala pong ganon. Wala pong ganon. Okay po? So wala pong, at wala din po diyan sinabi, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong kapwa lalaki. Okay po? So ang mag-asawa ay binigay lang po talaga sa lalaki at babae. Okay po? So ang sabi sa verse 29, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Malinaw din po yon, inyong asawa. Hindi ang asawa ng kapitbahay, hindi ang asawang yung mas maganda sa iyong asawa, hindi yung asawang naandun sa malayo or nasa malapit. Ang sabi po dyan, mahalin nyo ang inyong asawa. Hindi po yung plural ha. Hindi po mga asawa yan. Inyong asawa. Sino pong sinabi dyan? Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Kasi po ang pinaka ano po talaga niyan, yung sa mystery sa verse 32, tayo pong church ay bride ng Panginoon, then si Christ po ang ating groom. Kaya po ay binigay dyan yung example sa atin o yung pattern na ang Panginoon na inibig tayo, kung paano ang isang lalaki kapag naibig ay nililigawan, pinapakasalan at binibigay ang bumubuo ng pamilya. Ang Panginoon naman, nung siya umibig sa atin, ibinigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Kung ang Panginoong Jesus ay namatay para sa church, dahil sa kanyang pagmamahal, ang mga mister ay dapat din, ay kaya din mamatay para sa kanilang mga misis. Mabigat po yun. Di ba po? Madaling madaling sabi, mahal kita. Maging sino ka man. Or kaya, minahal kita sa taglay mong pambihira. Dumadating sa point na pambihirang yan. Pero sabi po dyan, ang Panginoon ay nagbigay ng pattern sa atin na kaya niyang mamatay para sa church. Kaya po tayo, kung wag tayo magkaroon ng kalungkutan sa ating sarili, merong Diyos na namatay para sa atin. Merong Kristong nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Masarap ng buhay niya sa langit. Pero ang Panginoon ay nagkatawang tao pa din. Para tubusin tayo sa ating kasalanan. Lagi nating babalikan yun. Wala tayo sa prayer meeting kung tayo hindi naligtas. Ba tayo mga magsusugal, mga patay na, kaya mga nasa kulungan na, himas rehas na, mga tismosa na sa mga shed, o talamak na ang pag-aaway sa Facebook. Ganyan po ang buhay natin kung tayo hindi naligtas. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay niya pa din po ang kanyang buhay para sa atin. Kung may best example sa pagmamahal, ang Panginoong Jesus. Para kung ikay matitisod sa iyong asawa, ba't ka ako hindi nakamahal-mahal? Ba't ka parang hindi ko na minamahal? Meron kang pattern uling babalikan kung paano po minahal ng Panginoon ang kanya pong iglesia. Hindi lang sa salita, kundi hanggang sa gawa. Hindi niya sinabing, mahal ko ang mga tao. Mga taga-earth, kayo'y aking mahal. Hindi lang sa salita. Siya'y nagkatawang tao hanggang sa kanyang gawa. Siya'y namatay para sa kanyang minamahal. Okay po, tingnan po din ang sabi ng verse 29. Sabi po ng verse 29 sa Tagalog, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, ano pong ulit sabi dyan? Gaya naman ni Kristo sa iglesia. So meron talagang pattern at perfect pattern po yun na ibinigay sa atin. Walang tutumbas at wala pong lalampas. Ang sabi po dyan, sa mga mister po, inyong mahalin ng inyong asawa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Tayo hindi ka mahal-mahal, minahal tayo. Ang inyong mga misis ay minsan ay mabunganga. Ang inyong mga misis minsan ay parang labag sa inyo or para pag ang laging natatamaan ninyong pride. Ang sabi ng Panginoon, mahalin ang inyong asawa. Sabi po dyan, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa or hindi naman sinabi, ibigin nyo ang inyong mabait na asawa or ibigin nyo ang inyong sweet na asawa. Hindi din po sinabing ganun. Ang sabi dyan, basta asawa mo, ibigin mo. Asawa mo yan di ba po? Walang kondisyon na ibinigay. Asawa mo,
Niligawan mo? Kinasalan mo? Ginawan mo ng anak? Mahalin mo. Hindi ka po, hindi naman porket mahal lang kita. Hindi po pwedeng ganon. Kasi ang Panginoon hindi ganon. Meron siyang pattern na ibinigay po sa atin. Hindi performance-based ang Panginoon. Kaya po sa mga mister, hindi nyo kailangang, dapat merong magawang iyong misis para deserve nilang mahalin. Kundi, una pa lamang, pinapaibig na po sila ng Panginoon sa inyo. Sa mga Bible po, meron tayong makikita, mga Bible character, celebrities, pamilya nila pastor, pamilya ng church member. Pero inyong kabalikan, hindi sila ang perfect pattern. Meron silang mga magandang ginagawa. Meron silang mga devotional, sila gumagala, may mga ganito, ganyan. Magandang mga bagay na pwede nating gayanin. Pero hindi mo lahat kaya mong gayanin. Bakit? Kasi may mga mali din silang nagagawa. Kaya, sa number 1, ating makikita, hindi or walang tutumbas sa pattern na ibinigay po ng Panginoon. Walang hihigit, walang tutumbas, walang gagaya. Kaya kung ikay merong gagayanin sa ating buhay or sa mga magpapamilya at sa may mga pamilya na po, ang inyong gayanin ay ang Panginoon. Kung paano niya minahal ang kanyang iglesia. So, the perfect pattern na ibinigay po dyan ay ang Panginoong Jesus. Number 2, sa mga asawa po, mabilis lang po ang ating pagtatalakay. At sana po talaga yung mapabilis. Number 2, ang sabi po diyan, sa verse 23, basahin po muna natin. Verse 23, sa lahat po na ay nasa kaliwa. Okay po, ready now? Read. Okay, sabi po dyan, yan po yung kasunod nung submit yourselves unto your husband. Bakit pinapasubmit? Ito po ang sabi ng verse 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya na naman tagapagligtas ng katawan. Kung sa church daw po, ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Jesus. Sa isang pamilya, ang ulo ay ang tatay. So meron pattern. Kanina po. Ngayon, number 2 are the position. Para makita ng mga mister na dapat nilang mahalin ang kanilang asawa, ito ang dapat nilang malaman. Ano ang kanilang lugar sa isang pamilya? Or ano ang kanilang posisyon or katayuan sa isang pamilya? At ang sabi po diyan, sa verse 23, ang lalaki ang pangulo ng, sapagkat ay pangulo ng kanyang asawa. So yun ang kanyang posisyon. Mas mataas ang lalaki sa posisyon po hindi sa halaga. Hindi natin dinadowngrade ang mga babae. Pero yan po ang pinakita ng Biblia. Ang lalaki ay mas ahead sa leadership sa kanya pong asawa. Kaya bilang alam mo na ang iyong posisyon ngayon na ikaw ang ulo ng iglesia, pangatawan po natin. Pangatawan natin kung ano ang posisyon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po dyan, kasi madalas po nating naririnig yung word na under ni Mrs. Hindi ka po, nagtatago sa saya ng kanyang asawa. Pero kaya po nagkakaroon ng ganon kasi hindi alam ng lalaki kung anong kanyang posisyon sa pamilya. Dumadating sa point na siya ay mas under na sa kanyang asawa. Kasi yun ang uso, yun ang nakikita sa Facebook, yun ang nakikita sa mga kanyang mga kapitbahay, sa chismisan. Pero kung titingnan niyo po ang Biblia at ating babasahin, ating aaralin, ating iintindihin, mas pangulo po ang lalaki. Kaya nga po dumadating minsan, lahat ng ayaw ng misis ko, yun ang ginagawa ko. Tapang. Sabi, lahat ng ayaw ng miss ko, yun ang ginagawa ko. Pasensya na po kayo, talagang mahina po sa tubig. Sabi sa lalaki, pag siya nagyayabang sa mga or kaya sa kanyang asawa, lahat ng ayaw mo, ako ang gagawa. Tigas. Ay, ahead talaga. Ayaw mo maglaba, ako maglalaba. Ayaw mo magluto, ayaw ko magluluto. Ayaw mo maghatid sa school, ako maghahatid sa school. Ayun, maganda. Lahat ng ayaw. Ayun ang kanyang ginagawa. Talagang... Pero under po yun. Hindi yun ang posisyon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Nakakatuwaan lang po tayo sa mga ganon. Pero pinapakita po natin na pareho po kayo ng halaga. Sa tingin ng Panginoon, pareho po kayong tinubos ng Panginoon. Pero atin po bang pinag-aaralan para mas maintindihan pa ng mga mister or ng mga husband ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa, alam dapat nila ang kanilang katayuan. Tingnan niyo po sa isang kumpanya, pag hindi alam ng isang boss na siya pala ang boss, ay siya magmamap. Siya magmamap kasi hindi niya alam na siya pala ang boss. Siya ang mag-aasikaso ng mga bisita, ganito ganyan, itong gagawin niya, kasi hindi niya alam ang kanyang posisyon. Sa isang pamilya, ang isang tatay ay sari-sari din ang gagawin or malay ang kanyang gagawin dahil hindi niya alam ang kanyang posisyon. Kaya po ang sabi diyan, ang lalaki po ang pangulo ng kanyang asawa.
Hindi po natin dinadowngrade ang mga babae, pero ito po ang sabi ng Bible. Sa asawang lalaki, inutos na mahalin ng asawa. Pero hindi naman ibig sabihin na mga babae hindi na magmamahal sa kanilang asawa. Sabi, baka po pag-uwi niyo sa aming bahay, rinig mo ha, sabi sa Bible, mahalin mo ako. Magluto ka dyan, mag-ano ka dyan, ganito, ganyan. Hindi naman po ganoon. Ang sinabi lang po ng Biblia, mahalin mo ngayong asawa. In back, sa mga babae naman, mag-submit. Kaya inuno po ang mga babae kasi mas mahirap daw pong intindihan ng mga babae. Hindi naman, joke lang po. Ang sinasabi po ng Biblia, sila po lalaki din. Ang sabi po diyan, hindi porket lalaki lang inuutusan magmahal, hindi na magmamahal din ang mga babae. Ang sinabi lamang po diyan, sa lalaki inutos magmahal, in return, ang mga babae naman ipapakita ang kanilang pagmamahal in submission. Yung kanilang pag-submit, yun na yung kanilang pagmamahal. Tiga po, ang sabi diyan, ipakita ang kanyang pagmamahal sa pagpapasakop. Sabi po diyan, isa din pong bagay kung bakit po dapat alam ng mga lalaki ang portion po natin para mas mahalin natin ang kanilang mga asawa. Hindi porket mas malaki ang sweldo ng misis, siya na ang masusunod. Or hindi porket mas matanda ang misis, siya na ang masusunod. Hindi porket ako ay mas matalino or mas mataas ang tinapos ang misis, siya lang masusunod. Hindi po ganun. Ang ibinigay po ang pagiging pangulo sa isang pamilya ay sa mga tatay, sa mister, sa mga asawa. At dapat po yung nating, or dapat nyo po yung alam bilang mga mister. At sa mga lalaki namang magbabalak mag-asawa, kay Romel, ito ang dapat nating malaman. Yung posisyon ng isang lalaki. O porket ganito, ganyan ang mga babae, ay sila namang susunod. Merong posisyon na ibinigay po ang Panginoon sa mga lalaki at dapat nila itong pangatawanan bilang mga asawa. So meron pong duty na ibinigay po sa inyo ang Panginoon. Hindi lang binigay sa atin ng Panginoon ang perfect pattern, ang Panginoong Jesus, kung paano niya tayo minahal. Ibinigay niya din po sa atin ang posisyon. Tingnan niyo po ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 19. Mga lalaki po uli, ibigin ninyo ang inyong asawa. Lagi pong inuulit inyong asawa kasi nga baka mahalin na asawa din naman yun pero hindi mo yun asawa. Ang sabi dyan, inyong asawa. Kaya po, talagang kasalanan po ang pakikiapid at pangalan niya. Ano man ang itsura niya, yan po ay kasalanan pa din. At huwag maging mapait sa kanila. Huwag tayo maging bitter na kapag ang asawa ay lumalagaw ang business, diyan ka na lang sa bahay, ganito, ganyan. Huwag naman po tayo maging mapait sa kanila, kundi sila po ay inyong ibigin. Utos po yan sa Colossians. Meron pa din po isang utos sa 1 Peter chapter 3 verse 6 and 7. Pakibasa po ng mga misis ang 6. Ready now? Read. Meron pong ang sabi 6 po muna. Ang kwento po dyan, sa paunang mga verse, ito po binigay sa mga babaeng mananampalataya na ang asawa ay unbeliever. Ang sabi dyan, meron silang ibinigay na example, or si Peter, sabi dyan, si Sarah, yung pong asawa ni Abraham, ay tinawag niya pong Panginoon. Ibig sabihin, si Sarah po ay nag-submit sa kanyang asawa. Then, ipinakita na tayo katulad din na Abraham. So, makikita po natin dyan, ang portion ni Sarah kay Abraham ay siya ay nagpapasakop sa kanya pong asawa. Ano naman po ang dapat gawin ng mga lalaki? Verse 7, sa lahat naman po ng mga mister. Yan. So, sabi po sa unang part, gayon din naman kayong mga lalaki. So, meron pong utos sa mga babae at meron din pong utos sa mga babae. Ano po sabi dyan? Magsipamahay kayong kasama ng inyong mga asawa. Kaya po talaga dapat mas madami ang inyong time sa inyong asawa. Kaya sa barkada at sa trabaho. Ang sabi po diyan, na inyong asawa ayon sa pagkakilala, pakundanganan. Pag po sinabing pakundanganan, ay tawag doon, mas igalang or respetuhin or sa ilang mga salita. Ang babae, bakit daw po? Nagaya naman, or saan itinulad ang mga babae sa isang marupok na sisidlan. Kapag kayo po meron daladalang basong babasagin, hindi kayo karas-karas, maliban kayo na lang po si kuya. Pero pag kayo po talaga meron daladalang babasagin at isang mahunang bagay,
Iingatan niyo po talaga yon. Dahan-dahan lang. So, ang mga lalaki, ito pong utos sa atin, at lalong higit po sa may mga asawa. Pakundanganan ang inyong mga asawang babae, at sila ituring na parang isang marupok na sidlan. Iniingatan, ginagabayan, dinadahan-dahan, at minamahal. So yan po makikita natin, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya, ng kabuhayan, upang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Pray ng ganito ganyan, ang inyong naman trato sa iyong asawa ay mali, wala din. So ipinakita po diyan yung posisyon ng isang babae magpasakop, ang posisyon naman po ng lalaki ay magpakundangan or mahalin ang kanyang asawang babae at itulad sa isang marupok na sidlan or a weaker vessel. Ingatan po natin. Po lalong higit po sa mga mister, ingatan niyo po ang inyong mga asawa. Then, so nakita po natin, ibinakita po na sa verse 25 na mahalin ang kanilang asawa. Gaya daw po ni Kristo. Meron tayong perfect pattern na ibinigay po sa atin ang Panginoon. Then sa number 2, para po mas lalo niyo pang mahalin ang inyong mga asawa, alamin niyo po ang inyong posisyon. Kayo mas mataas sa kanila at sila inyong ituring bilang marupok na sidlan. Kamahal-mahal at silang ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Wala na kayong dapat, hindi po na-aksidente ang Panginoon na, kay Sergio, ito na lang si Mila. Hindi po ganon. Hindi siya na-aksidente, siya, wala na ari na lang. Hindi po ganon ang Panginoon. Siya ay nakatakda na sa inyo nung una pa lamang. Alam na ng Panginoon na lahat ng mangyayari. Kaya wala pong aksidente sa Panginoon. Napagtripan lamang si Mad. Ba't dito ang asawa ko? Sana na lang, hindi ko na dinampot yung bulaklak nung hinagis. Sana na lang, hindi ko kinuha yung garter nung sa kasalan. Hindi po ganon. Kaya yan ang inyong asawa, yan pong ibinigay ng Panginoon. Okay po? So, kayo ay kinintal na ng kasal at wala na kayong dapat pag-isiyahan. Sige po, so tayo ay dumako na sa number 3. Yan, number 3 na po tayo. Or number 3, sa verse, ano po muna tayo? Verse 26 ng Ephesians chapter 5. Pakibasa naman po ng mga dalagat binata pa. Ready now? Read. Verse 27, may mga asawa po. Ready now? Read. Yan. So makikita po natin na hindi lang pattern na ibinigay po sa atin ng Panginoon, hindi lang perpektong dapat tularan, hindi lang portion ang dapat mong malaman, kundi dapat alam mo din, para mas lalo mo pang mahalin ng iyong asawa, mga mister, ay dapat alam mo ang iyong or purpose ng isang relationship. Or isang purpose ng isang asawang lalaki. Aside po dyan, husbands should love their wives purposely. Meron po kasing purpose na ibinigay po ang Panginoon sa mag-asawa at sa isang pamilya. Pag nga tayo nagsasoul winning, lahat po ng bagay meron pong purpose. Ngayon, ano po kayong purpose ng ating buhay? Sino ang ating pag-ano sa mga unbeliever? Pero ngayon, sa mga mister, meron po kayong purpose. Sa mga misses, meron po kayong mga purpose. At dapat po nating malaman yun. Ano bang purpose sa atin ng Panginoon? Ang purpose ng Panginoon sa atin bilang kanyang bride ay makikita po natin sa verse 26, then 27. Tayo po diyan. Upang kanyang pakabanalin na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia, ito po yung pinapakita po ang Panginoong Jesus sa church, ay mahirap na sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat, maging banal at walang kapintasan. So, ang purpose po ng Panginoon, kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, kung bakit siya namatay sa krusang Kalbaryo, bakit tayo naging bride ng Panginoon, bakit siya ang group, meron po siyang purpose para sa pagdating ng kasalan sa langit, tayo may harap niyang walang dungis. So, meron purpose ang Panginoon. Hindi siya nagkamali na tayo ang kanyang bride. Hindi siya nagkamali na tayo ang kanyang church. Meron siyang purpose nung una pa lamang. Ako nagtatanaw lamang po sa langit, kayo may sabugan pa din. Pag dumating doon. So, hindi na po natin alam. Pero sabi diyan, ang purpose ng Panginoon sa atin, to present us glorious bride in heaven, and we are engaged to Him. Sa mga may asawa na po, alam niyo po pag sinabing engage. Pag sinabing engage, planado na kayong ikasal. So, tayo po engaged din sa Panginoon. Kaya ang Panginoon po nalulungkot sa atin, dahil tayo po engaged sa Kanya, tayo ay nakikipaglampungan pa sa kasalanan. Tayo nakikipaglampungan pa kay Satanas.
Pero dapat tayo, ang ating iakto, tayo engaged na. Tayo nag-aantay na lamang ng kasalan sa langit. Tayo nag-aantay na lamang na ang Panginoon ay muling bumalik at tayo pakasalan niya sa langit. Kaya dapat, kung tayo namumuhay sa kasalanan, layuan na natin, inaantay ka na at tayo nag-aantay na lamang sa kasalan. Ipamuhay na natin kung dapat, or kung paano dapat tayo mamuhay. Ipamuhay natin na tayo engaged sa Panginoon. Dahil yun po ang purpose niya. Kaya siya bumalik sa langit, ipinaghahanda niya tayo ng lugar na kalalagyan, then siya muling babalik. Babalik po ang Panginoon. Wag mo man isipin, maging busy ka man, or wag mong pakinggan, wag mong intindihin, muling babalik po ang Panginoon. Kaya po sana datnan niya tayo ay nagtatapat po sa Kanya. Nakakatakot po, promise. Yung nga kayo makita ang biglang pagdating ng inyong mga anak na kayo merong ginagawang kung ano-ano, nakakahiya. Pag dumating ang mga worker, pag kami nadat ng kung ano-anong ginagawa, nakakahiya. Pag mayroong dumating na bisita, tayo yung bahay ganito, ganyan, nakakahiya. Lalong hingit kung datnang ka ng Panginoon, inaktong nasa kasalanan ka. Nakakahiya. Kaya po, dapat alam natin kung anong ating purpose. Kasi ng purpose po ng Panginoon at siya ang ating pattern. So meron din purpose ang mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Dapat po goal-oriented ang pamilya, lalong higit po ang mga husbands. Diba po, dapat meron kang goal. Hindi ka dapat nakatingin lang sa isang bagay na yun lang. Or dapat ikaw talaga nakatingin, ano ang dapat mong magampanan bilang isang asawang lalaki. Bakit ka mag-aasawa sa mga binata, sa mga dalaga? Bakit ka asawa? Or bakit ka, ano ka bilang asawa? Know your purpose. Hindi ka lang basta naandyan. Hindi ka lang part ng pamilya basta-basta. Hindi ka lang mister, hindi ka lang misis. Ikaw ay mister at ikaw ay misis. Kaya dapat nating babalikan palagi, ano ba yung purpose natin sa Panginoon? Sa Ephesians chapter 5, ang husbands, kung bakit pinamamahal sa kanilang asawa, or paano nila mapapakita na minamahal ng kanilang asawa, ay sila'y tulungan lumago sa Panginoon. Bilang asawa, ikaw ay mahalin mo ngayong asawa para sila'y lumago sa Panginoon. And both kayo parehong lumago sa Panginoon. Kung bakit yan pinapamahal sa iyo ng Panginoon. Merong purpose ang Panginoon. Mahalin sila upang sila'y lumago sa pagkakilala sa Panginoon. At tulungan silang magawa ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon. So lahat tayo, meron pong purpose ang Panginoon sa ating mga buhay. At bilang mister, tulungan mo ang iyong misis. At bilang misis, tulungan mo ang iyong mister. At tayo naman, bilang church ng Panginoon, tayo magtulungan hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoon. So meron tayong purpose. Then sa verse 28 to 30, ating pong basahin, sabay-sabay. Ready now? Read. Ganyan din naman na dapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanyang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Verse 29, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. Verse 30, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. So yan ang atin. Meron tayong iba't ibang part ng ating katawan. Meron tayong sarili-sariling gift na ibigay ang Panginoon sa atin. Meron tayong iba't ibang gamit sa atin ng Panginoon. Pero sabi po diyan, para malaman natin yung ating purpose, husbands ought to love their own wives as their own bodies. Kaya po ang sabi sa verse 31, isang katawan. Pag iniwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, sila magsama at magiging isang katawan. Bakit po sinabi yon? Kasi dapat mo nang mahalin ng iyong asawa bilang katulad ng iyong sarili. Ang pagmamahal sa asawa ay katulad ng pagmamahal sa sarili. Mababaw pakinggan yung mga words, pero malalim pong ibig sabihin. Hindi mo sinasaktan ng sarili mo, huwag mo ding saktan ng iyong asawa. Nakita na ba kayong sinusuntok ang asawa? Ang sarili? May sayad po yun. Pag ano, loko lamang gumagawa nun. Meron ka bang nakitang kinakaladkad ng kanyang sarili? Walang gano'n. Meron ka bang nakitang ginugutom ang kanyang sarili? Kung hindi mo ginagawa sa iyong sarili, huwag mo din gagawin sa iyong asawa. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng inyong sarili. Kung paano mong pinamahal ang iyong sarili, gayon mo din mahalin ang iyong asawa. Ang sabi po diyan, hindi mo sinasaktan na iyong sarili, inaalagaan mo ang sarili mo. So dapat din alagaan ang iyong asawa. Pag ikay nagkakasakit, bumibili ka ng gamot para huwag kang magkasakit. Kaya pag ng iyong asawa ay nagkasakit, bilhan mo din ng gamot. Ipagpe-pray kita. Hindi ganon. Kung paano mo tiratuhin ang iyong sarili, ganun mo din tratuhin ang iyong asawa. Kung inaalagaan mo, gusto mo palagi meron kang bagong mga bagay-bagay sa iyong sarili, ganun din sa iyong asawa. Kung paano gusto mo ikaw ay healthy,
Gawin mo ding healthy ang iyong asawa. Hindi yung palagi mong tinitreat ng McDo, ng Jollibee para magka-dialysis. Hindi ganon. Hindi mo sa sobrang pagmamahal, gusto mo na agad makita siya ni Lord. Hindi ganon. Kung paanong mahalin mo ang iyong sarili, kung paanong ayaw mo pang mamatay, sana huwag din natin agad naising sila mamatay din kaagad. Bakit? Kasi gusto natin tartuhin sila bilang ating, katulad ng ating sarili. Pinapasaya mo ang sarili mo, tama po ba sa mga mister? Kaya nga bumibili ng mga kung ano-ano. Kasi gusto na lang, sumayang ka na lang sarili. So ganon, sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong asawa tulad ng iyong sarili. Pinapasaya mo ang iyong sarili, pasayahin mo din ang iyong asawa. Sabi nga, a happy wife is a happy life. Pag masaya ang iyong asawa, masaya ang iyong buhay. Gusto niyo pong itry? Itry niyo po yan. Pag ang iyong barino ang iyong asawa, barino na buong maghapon. Pag ang iyong asawa hindi matali, hindi ka naman din matatali. Kaya po, sinabi ng Biblia, hindi lang yung para sa mapadagdag lang sa verse ng Bible. Para po yan ating gawin. Kung paano natin mahalin natin ating sarili, mahalin din po natin ang inyong mga asawa. At yan po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung paano gusto mong sumaya, kung paano gusto mo din makarating sa mga lugar na pinapangarap mo, meron din pinapangarap ang iyong asawa. So nice din, pareho nyo, ito pa rin na kayo pasayahin, nakasama ang Panginoon. Kung gusto mong lumagaw ang iyong sarili, bumibili ka ng mga bagay or ng mga bagay or mga sitwasyon na makakatulong sa iyong paglagaw, ganun din na iyong asawa. Okay po? So ganun po ipinakita ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong sarili, gaya ng pagmamahal mo sa iyong asawa. Kasi po, sabi ng Golden Rule, ano po nga po ang Golden Rule? Ano yung una? Mahalin mo ang Panginoon na buong lakas mo, ng isip mo, ng pag-iisip mo na buong kaluluwa. Ano po yung pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang inyo pong mga asawa, kapwa nyo din po. Higit pa sa kapwa dapat. Ay po, hindi lang sila basta kaibigan, pwede mo sila maging kaibigan, pero hindi lang sila basta kaibigan. Hindi lang sila basta babae, hindi lang sila basta anak ng iyong biyanan, sila ay iyong asawa. So, kung sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa, lalong higit ang iyong asawa. Mahalin niyo po sila. Kahirap pala nitong, puro subjective. Laging, nyo. Saan ito po ulit sa akin tong topic ito pag may asawa na? Kung loloobin po ng Panginoon. So, balik po tayo. Sabi din sa verse 30, or 31. Sabi po diyan, sa 29 po pala, 29, pasensya po. Sabi po diyan, walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sarili. Di ka po? Magigit yun. Ang pangit-pangit mo. Di ba, wala pong ganun. Walang napupuot sa kanyang sarili. Kaya nga, ang pogi-pogi mo ka. Di ka po? Kasi wala pong napupuot sa kanyang sarili. Proud, madami, proud sa kanyang sarili. Kaya dapat ka din maging proud sa iyong asawa. Yan. Sabi po diyan, kanyang napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. Yung pong kinakandili dyan, sa English, ay nourish. Kaya po, pag nakita kayo ng asawang malnourished, alam niyo na kung bakit. Kaya po, walang pagmamahal natin sa kanyang asawa. Nasobrahan naman sa nourish. Iba po, nasobrahan naman sa pagmamahal. Pag napalaki ang tiyan, mahal. So makikita po na dyan, kinakandili or minamahal or nourish. At dapat pong mahalin. Utos po yun kundi hindi dapat puotin, hindi dapat mapuot sa sarili, hindi dapat mapuot sa asawa. Ano po yung kundi or yung baling? Kinakandili at minamahal. Sa English naman po yung minamahal ay cherish. Iniingatan at inaalagaan. Ang original word po ng cherish ay para daw pong nag-aalaga ng bata. Kaya ang inyong asawa, kaya pala ganun. Hindi po isip bata ha, ang mga baby ay inaalagaan. Ayaw padapuan ng lamok, laging pinapakain, laging tinitreat, laging pinapatawa, at ganun din po ang asawa. Hindi nyo palaging pinapagalitan, hindi nyo palaging binibigyan ng problema. Itulad nyo parang inyong baby. Kaya nga nung mga magligawan, baby. Sabi po diyan, inyong ikandilihin at minamahal or mahalin, sabi po diyan, ingatan at alagaan. Kasi po sabi po diyan, pag daw po kasi sa verse, niyo po ang verse. Sabi po diyan, mahalin ang asawa kasi po, alam ng Bible na kapag ginawa mo yan, babalik din sa'yo yan. Di ka po? Sa mga mister, sa mga misis naman po,
pag kayo alam nyo kayo may, pang Shopee mo. Ay, hindi, magluluto yan. Magluluto, maglalaba, ganyan. Kasi ramdam nila yung pagmamahal eh. At alam nilang babalik, at dapat ko lang ibalik yon. At doon naman, magpapasakop. At yun may ating dadaanan din mamaya. So, pinakita lang po dyan yung nourish and cherish. Gaya po uli nino, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Babalik at babalik ka ulit sa iyong pattern, babalik at babalik ka ulit sa iyong position, at dapat mong balikan palagi ang iyong purpose bilang isa pong asawa. So makikita po natin dyan na dapat talagang mahalin. Sana po yung malinaw sa atin, hindi tayo Ramirez back, hindi natin pinapatamaan, sinasabi lang po natin, sinabi ng Biblia na dapat mahalin ang kanilang asawa. At bilang isang namang asawa, mga babae, sumabmit naman sa kanilang mga mister. Okay po. So, dumating na po tayo sa number 4. Yan, number 4, ang sabi po diyan, maikli lang po ating mensahe ngayon dahil na-explain na po ni Kuya Romel yung submit to your husband, then sa akin naman po, husbands, love your wife. The number 4, sabi po ng verse 33. Verse 33, ang sabi po diyan, gayon kayo po, pakibasa po, sabay-sabay. Ready now? Read. Yan na po yung come up kasi yan po yung last verse. Then sa chapter 6 naman, mga anak naman po ang kinakausap. Sabi diyan, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo, hindi lang ang mga mister, hindi lang ang mga misis, sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya naman ng kanyang sarili sa mga lalaki, at ang mga babae ay gumalang sa kanyang asawa. So yun ang come up. Kapag ikang asawang babae nag-submit, ang mga lalaki naman ay dapat silang mahalin. So dapat po natin yung malaman. So number 4, ang makikita po natin dyan ay the practical practice. Yan. Ano yung mga dapat? Ito yung mga practical na application na po ito. Ito yung mga dapat na natin gawin. Kasi yung una, pangalawa at pangatlo, alam ko pong makakalimutan nyo yan. Makakalimutan nyo kung sino ang inyong pattern, makakalimutan nyo yung position, makakalimutan nyo ang inyong purpose. Pero wag naman po sana. Pero dito po, sa application na, para wag mo makalimutan na isang bagay, dapat mong isagawa. Kaya po, kung sa mga misis, hindi pa rin kaya mag-submit, hindi nila kasi po ginagawa. At sa mga asawa namang lalaki, kaya po hindi na minamahal ka ng asawa, hindi wala pa ding application. So, ito yung practical, or mga practical na mga bagay, kung paano po natin, or sa mga mister, kung paano nyo po mamahalin ang inyong mga asawa. Mga misis, makinig nyo po. Pabor na to sa inyo. Sabi diyan, sa isa pong quotation, sabi diyan, pakilagay nga po. Pakibasa po ng, sige po, sabay-sabay na lang. Tama po. Malinaw. Pansya na po. Alam kong kinapipis lang ni Ate Erel. Kasi type po ko yan. Type po pa din hanggang dyan. Sasabi dyan, at Tagalogin ko po, ang isang lalaki or ang mister na pumalyang mahalin ng tama ang kanyang asawa, sa part naman ng misis, nakakatabad mag-submit. Hindi ka naman mahal. Hindi ka po. O wala naman ano mo, kuha ko dyan. Wala naman ang ginagawa sa akin tama. Ang dalalaki, puro problema. Paano ako magsasubmit diyan? So yan po sinasabi dyan, who fails to properly love. Pag hindi tama ang pagmamahal ng isang mister, ito ang mangyayari. His wife makes it very difficult for her to submit to him. Mahihirapan. Pero, hindi pa din po yan lisensya para wag mag-submit. Ay po. Hindi yan parang, itong verse ko to. Sabi, pag hindi mo ko mahal, hindi ako magsasubmit. Wala pong ganon. Kasi, bago pa sabihin yung mga bagay na yun, dapat mo nang ginagawa yon. At malay mo, dun mo pa, mabago ang iyong asawa. Bagay, itong asawa ko, ginawa ng mali, ako'y mahal pa din. Ba't ganito, ako hindi nagsasubmit, ako'y mahal pa din. Ba't ganito, ganito ganyan, pero ay ganito pa din, ginagawa pa din yung kabaliktaran. Doon natin, mas mapapakitang ina-apply po natin ang ating napapakinggan. Bagay, ganito sa simbahan, pag uwi niyo po galing prayer meeting, galing midnight, bagay, parang ang liwanag ng impression siya ngayon. Kasi handa na akong gawin ang pinapagawa ng Biblia. Sige po. Then, balik tayo. When a wife does not submit to her husband with respect, nagsasubmit din naman, hindi maglalabo na. Hindi magluluto na. Nagsasubmit din naman. Pero sabi dyan, with respect. She makes a bit difficult for him to love her.
Hindi po, bilang mga mister, ay, hihihim ka. Gusto mo naman gawa ng tama. Kita ko yung papa yun eh. Mahal na mahal niya si mama eh. Pero si mama, nahihirapan si papa ang express yung kanyang pagmamahal kay mama. Kasi nga, si mama, kung nanonood ka man, nananawagan po ako. Ito po'y, para mas makarelate po sila. Mahihirapan ang aking papa na mahalin ang si mama kung hindi magsasabit si mama. Ganoon din naman si mama. Pag walang sweldong daladala, ay naklaw. Pag walang pagmamahal na dumadating, mahihirapang mag-submit. Wala si Ate Jackie Lo. Sabi nung nakaraang Merkulis, sabi, Andrew, next submit your credit card to or submit your ATM. So, ganun na nangyayari. Kapag walang pagmamahal, walang submission. Pag wala namang submission, hindi mo minamahal. Kaya dapat po natin itama yon. Yan i-realization po natin at ito po ang application. Yung tinatawag po natin, ito po yung secular na application, pero ito po yung maganda din natin ma-apply sa ating sarili. Yung tinatawag po natin 5 love language. Yan. Meron po palang lengguwahe ang pagmamahal. Kasi, hindi po kasi mahirap din kasi sabihin mong mahal mo lang eh. Mahal kita. Hindi lang pwedeng ganun. Hindi lang parang palaging umiikot ang mundo nyo sa isang wonderful world. Paano natin ma-express ang ating pagmamahal? Or sa mga mister, paano nyo po ma-express ang inyong pagmamahal? Sa mga miss naman, paano nyo ma-express ang inyong submission sa inyong mga asawa? At meaning po muna ng 5 love language. Nailagay ka po. Wala. Sabi po ng, sa 5 love language, the 5 love language is a concept developed by Dr. Gary Chapman, a relationship counselor and author. The idea is that people tend to express and receive love in different ways. Ang mga tao daw po ay nag-express ng kanilang pagmamahal at gustong makatanggap ng pagmamahal sa malaming kaparaanan. Okay po, ikaw, hindi mo, sige po, ating tuloy ang pagbasa. Which he categorized into 5 languages. Understanding this can help improve communication and strengthen relationship. Bukod sa Panginoon ang inyong sentro ng inyong pamilya, bukod sa mahal nyo isa't isa, ito yung dapat nyo namang express sa iyong asawa. At dapat din po nating alam ito. At ito po yung kanyang kinategorize sa 50 bagay. At ito po ang una. Yung picture po muna. Sabi po diyan, yung unang bagay, so yan. Yung tinatawag po nating physical touch. Bilang isa pong, ang ibig sabihin po ng physical touch, ano po yan ha? Galing lang po yung internet. Hindi ko po kamay yan. Hindi ko po yung kamay ng kung sino man. Yan po galing internet lang. Expressing affection through, yan. Pakibasa nga po. Wala pong bata dito, no? So, wala naman pong bata. Linisin niyo po ang inyong mga isip. Ilagay niyo sa matim-tim pag-iisip. Ang physical touch po talaga included ang physical na intimation. Kaya po dapat muna asawa. Ang binigay po dyan, asawa. So, mga kapatid, ang application po natin yan ay kapag meron ng asawa. Kapag nakaharap na sa dambana at pumayag na ang pastor, I declare you now, husbands and wife, lumayon kayo at magpakarami. Wala nang problema. Lisensyado na. Miski mag-18 na kayo. Pero, ang isa pong application naman sa mga mister at sa mga kadalang mga misis, ito pong isang bagay. Kung paano natin ma-express ang ating pong pagmahal. Yung tinatawag po nating physical touch. Expressing. So, dapat makita po ng inyong mga kabiak. Affection through physical contact. Like hugs, kisses, or holding hands. Kasi po nung kayo magjowa, alam kong tandaan nyo pa, pag kayo ay ano yung holding hands, right? Ano yun? HSWW. Holding hands while walking. May pasway-sway pa. Nung magnobya, nung hindi pa kinakasal, nung sweet pa ang kasamahan. Pero nung dumating ng bisa mo naman tumawid. Tagal-tagal. Dati, uy, wait lang ha, may truck. Tala, akain na kita. Pag nung mag-asawa na, katagal naman tumawid. Kita lang may truck. Sige po, dumadating sa punta na no. Tumatama ang Tita Mila eh. Dumadating po yun.
yung holding hands, yan, nawawala. Kapag ano, yan, isa din po yung hugs. Yung pag... white power chair. Yan. Sabi po dyan, isa pang bagay, bukod sa holding hands and yung hugs. Kapag yung bagong kasal, talagang yapos-yapos. Kapag nagtagal na, doon ka matulog sa sopa. Hindi ka po, dati, dito ka na matulog, tabi na tayo, di ako makatulog eh. Pag naman na mag-asawa na tumatagal na, doon ka na sa kabilang kwarto. Makasim ka na, pero hindi naligo. Miski dati, miski anong baho eh. Ay, magkatabi din naman eh. Lumilipas po yan. Kaya ngayon, ating babalikan palagi yung kung paano natin may express sa mga mag-asawa po ha. Inuulit ko po. Yan, yung holding hands and hugs. Then yung kiss. Yan. Sa mag-asawa po uli. Ang kiss po dati, ito sa ihanga ko nun sa akin, Papa. Babawi ako, Papa. Mama din, babawi ako. Bago po umalis yung mag-asawang yan, may kiss. Okay, Mama, alis na ako. Kasi isa din po yung expression na isa inyong minamahal. Habang palalo na, sa sunod, flying kiss na lang. Sa sunod, emoji na lang. Tap, ganyan. Love you. Pero makikita po natin dyan, yung paano natin ma-express yung ating pagmamahal through holding hands, hugs, kisses. Kaya po, Miss Kay, publicly dati, ayoko nang kinikis mo ko. Di ka po, sa mga public, ayaw na minsan. Pero hindi po masama yun, sa mag-asawa. So yung physical touch, isa din po yung magandang way para po maipakita ang inyong pagmamahal at kung paano naman nyo matatanggap ang pagmamahal. So dapat kilala nyo din po ang inyong asawa. Kilala nyo na yan. Kaya nga nagpakasal eh. So kilala nyo na po yung isa't isa. So, pero hindi po lahat nasa physical touch. Okay po? Kung ang inyong asawa, ayoko nga kinigis ako. Ano na lang, hugs. Pwedeng ganun. So pwedeng, kaya po merong language. Merong hindi sukat sa'yo at meron naman sukat sa'yo. So yan po una, physical touch. Number 2, yung picture po ulit. Yan. Acts of service. Ano pong ibig sabihin ng act of service? Kaya na tayo. Ayo, pakibasa po. And now, read. Yan. Yung po palang iyong tulungan ng iyong asawa ay sa ding way ng pagmamahal. Ang totoo kay Pastor, tutulungan magsampay, tutulungan maghugas ng plato, tutulungan maglaba, at nagtatagal. Dati, ako na maglalaba, ayoko napapagod ka. Hindi yung pag tumatagal, pagod na ako. Pakikalabangan ito. So, yung pagpapakita po ng acts of service, is ito po magandang way para maipakita yung pagmamahal. Doon din pala sa physical touch, pwede yung pag-akay sa pagbaba ng jeep, galing service, sa tipong bagay yun. Then, sa acts of service naman po ay maging katulong sa paglilingkod. Di ka po, may mga ministry, pag nagluluto yung asawa, punas-punasin naman ng pawis. Kapag ang nakita mong iyong asawa pagod na, punasin naman ng pawis. So, act of service. So, madami ito po ay sa ilan, sa mga natatanong, ito ang gusto nila, yung kasi sila tinutulungan. Or sila ay pinaglilingkuran. Wow. So, pwede po yun. So, yung act of service na yun, ay isa din po magandang bagay. Kahit mga simple. Alam ko pong yan, kapag genuine yung pagmamahal niya, treasure po yan. Tandaan niya. Ito na. Di ka pinagtimpla mo ako ng kape ng isang araw. Ito na may regalo ko. So, gumadating po sa ganon. Ang mabuting bagay ay bumabalik sa mabuting bagay. Yung act of service po dyan ay pwedeng gawin sa pagtulong. Kaya po maganda din katulong sa paglilingkod. Ang mag-asawang ito, amin na po yung mga CR. Kami na po mag-asawa dyan. Pwede po yun. Tulungan yung isa't isa sa inyo pong mga ministry. Yan, sa mga gawaing bahay. Minsan, ikaw na may day off, wala ka namang masyadong gagawin talaga. Tulungan ang misis sa paggawa pag-iintindi sa mga anak, paggawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman yung malaking bagay sa atin, lalong higit kung ginagawa natin sa ating minamahal. At ginagawa nating may pagmamahal. Ginagawa niyo po palang may pagmamahal. So makikita po natin dyan yung, harap na rin, act of service. Yung una po ay physical touch, then act of service. So sana po pag-uwi, yung kiss-kiss sa mag-asawa, hug,
Pagtabi patulog, then act of service, tulungan. Okay po. Then, number 3. Picture po ulit. Yan, pagluto nyo naman ng masarap-sarap. Hindi palaging disabog. Alam niyo po yung disabog? May ulam dyan, disabog. Ba't po sinabog? May pin po kasi. Pag tinanggal nyo na yun, sasabog na yan. Or kaya, may ulam dyan. May ulam dyan, hindi yung kakain ng pusa. Alam niyo kung ba't hindi kinakain ng pusa? Asin. Hindi nga yung kakain ng pusa. Asin yung na ulam. So, isa din po yung way para may pakita yung out service. Pinagluluto. Pag may sakit, inaalagaan, nilalagyan ng malamig-lamig. Yan. And then, number 3 po, yung receiving gifts. Sino mo pala? Tanongin ko na lang. Physical touch po ang kanilang love language. Hindi makatayo gusto namang niyayakap. So, sige, wag na nga. Basta po, alam niyo naman sa inyo sarili yan. Yung may mga love language sa physical touch. Then, sa act of service, gustong sila pinaglilingkuran at gusto nila naman sila naglilingkod din. Then sa number 3 po, yung receiving gifts. Ito yung mga galante. Sa receiving gifts, ano po ibig sabihin ng receiving gifts? Pakibasa po ulit. Yan. Yung iyong pagmamahal ay may express mo naman through thoughtful presence and token of affection. Ito na ang present ko sa'yo, labahin. Present din naman pero thoughtful dapat. Hindi porket may present ka, ito na, ang bayarin. Present din naman Hindi ka po. Pero sabi dyan, yung receiving gifts ay isa din po mga bagay na pwede natin appreciate. Bigyan nyo ng bagong Bible. Kita nyo yung Bible, pwede nang i-donate sa museum. Ayaw pong bigyan ng bagong Bible. Pwede nyo pong bigyan ng bagong Bible, bigyan ng devotional notebook, bigyan ng mga bag, mga gusto ng mga bag, mga silencer. Bigyan nyo po ng mga bagay na makakatulong po sa kanila. Joke lang. Kala ko pabor na kanina Saan sabi dyan? Bigyan nyo po ng mga presents. Then, pag-surprise po sa kanila. Surprise! Wala tayong ulam. Surprise din naman, pero magandang mga bagay naman po. Okay po. Then, mga bagay na ikatutuwa nila. Alam niyo naman yung inyong misis ay mahilig sa orange, mahilig sa gantong kulay, mahilig sa gantong mga bagay. Hindi naman siguro masakit sa bulsang bigay yung paminsan-minsan. Yung maipakita mo yung mahal kita na mayroong kasamang regalo. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Hindi po kagastusan. So, sa habang tumatanda, nag-iiba ang mga gusto. Pag mga bata pa, gusto yung mga laruan, di ka ba, tuwan-tawa pag may toys. Pag mga binata naman, gusto mga gadget. Then, pag dumating naman sa work field, gusto yung pera. Nag-overtime, nagtatrabaho. Pagdating po naman yung asawa na, alam niyo pong gusto? Uy, bagong appliances! Or bagong Tupperware, yun na po, dumadating na sa ibang mga gusto. Mga nanay, na pagbukasan nyo, may mga gantong gamit para din Na pag may bisita lang lumalabas, nakakatampo. Pambirang plato, butas na. Pagbukas mo, ganda ng mga platong ito. Di ka po, may mga ganong part. Pero alam ko naman sa mga misis, taas kami na po kami dyan. Yun ang expression nyo. So, kung ang inyong mga misis ay mahilig sa mga ganyang mga bagay, paminsan-minsan ibigin nyo din naman po. Pero wag naman pag wala namang mga mabigay, di mo na ako mahal. Wala kang presents. Hindi naman po ganon. So, isa din pong bagay dyan. Then, kung gusto nyo, kaya nga po babalik, kung gusto nyo makatanggap ng physical touch, willing ka din magbigay ng physical touch. Kung gusto mo makatanggap ng out of service, mag-out of service ka din. Kung gusto mo makatanggap ng regalo, magbigay din ng regalo. Hindi lang po yan sa amount, hindi rin sa laki or sa bongga, and nasa pagmamahal. Bill na may pagmamahal. So, ang sabi po diyan, act of service. Then, pag-treat sa kanila. So, pwede din po sa receiving gifts. Pag-treat, paglabas-labas ninyo, ibigay nyo namang gustong pasalubong, or bigay nyo ng pang Shopee, masaya na yan. O ito, pang Shopee mo, or pang Lazada mo, masaya na po yan. So, yan po ay sa receiving gifts. Then, number 4, yan. Di po mabasa? Ano po yan? Words of affirmation. Nakita ko lang yun parang ganyan nga yun. Isang letrang yumayakap. Pero, sabi po diyan, ano pong ibig sabihin ng word of affirmation? Pakibasa po ulit.
Yan. Hindi lang po kakornihan yung pagkasabi ng ganito mga bagay. Sabi po diyan, expressing love. Nag-express po ulit ng pagmamahal. Through verbal, compliments, praise, and appreciation. Sa mga compliments, kaganda mo ga. Kumbira, sabit na yan din eh. Kasiksi mo ga ngayon, kaganda mo ga sa damit na yan. Siya, hindi na magpapalit. Kaya kaganda mo sa ganyang mga bagay. So yung compliment, hindi na. Yung gano'n po yung pagdadamot pa ninyo sa inyong mga asawa. Yung pare sila, ibigay nyo naman compliment. Then yung praise, yung pagpuri. Asawa ko yan. Hindi ka po. Hindi ko asawa yan. Di ba magkaiba? Yung pong praise, yung ikaw ay proud na proud sa iyong asawa. Pag meron na achieve, or ikaw ay proud na yan ang naging asawa, yan po yung nasa words of affirmation. Yung iyong simpleng salita, yun nga po masamang sakit na salita, yung tumatanda talaga sa mga asawa. Tanda ko, July 5, ganito, ganyan, sinabi mo sa akin. Kung meron silang matatandaan sa mga mister, sana po yung mga magandang mga bagay. Yung words of affirmation. Pagbibigay ng kanilang pagmamahal, through verbal compliments and praise and appreciation. Salamat sa timpla mong kape ha. Pwede yun. Salamat sa ginawa mo kanina ha. Salamat kay ay nakasama kanina. Salamat, thank you, I miss you, love you. Woo. Sabi po diyan sa word of appreciation, kunwari nalulungkot na yung asawa, pwede niyong bigay din po ang word of affirmation mga verses. Alam mo, kinalulungkot, pero for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Pwede yun, pag nalulungkot na yung asawa, rejoice, and again I say rejoice. So pwede niyo po maging words of affirmation yung mga verses. Kaya po dapat ay malawak din kayo sa verse, magagamit niyo po yan. Pag nagagalit niyo yung asawa, mabunga nga na, mabuti pang tumira sa bubong, kaysa mabuhay sa kasamang maingay. So pwede po yan, pagbibigay po ng mga verses. Tama. So tayo po diyan, yung simpleng kaya mo yan, di ka po sa mga misis, minsan nadadowgrade na parang hindi, pero pag isabi mister, kaya mo yan. Di ka magbuboost yung confidence sa kanila pong mga asawa. Then, I love you. Yun yung word na, nandito lang ako. Kala mo talaga yun. Kaya sabi dyan, yung mga word na nandito lang ako, kaya minsan mag-isa lang ako sa bahay. Nalulungkot ako. Pero una sabi, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo din si Satanas. Di ka po, lagi naman magkasama yun eh. Tinutok sa kanila sa Satanas eh, ibig sabihin, kasama mo din. Pero, kasama mo din ang Panginoon. Sabi mo din yan? So, yan po yung nasa. Wala po yan sa script yan, lumalabas na lang po. Yung pinasa words of appreciation. So, yung wag na po natin sa mga mister, wag nyo na pong ipagdamot yan. Yan po ay simple lamang sa ating simple natin gagawin, pero napalaking bagay po sa kanila. Ang words po yung napaka-powerful. Yung miski po sa Facebook, malaking bagay din po yan. Ito ang asawa ko, masipag siya, ganito, ganyan. Pwede po yun, maging proud ka sa kanya, ipagmalaki mo siya, i-express mo. Pwede naman kasi mahal niyo po siya eh. Pwede yung, mahal naman kita, pero dapat din pong express. Dapat maramdaman din ng mga asawa. Okay po? So yan po yung nasa words of affirmation. Affirmation. So nasa number 4 na po tayo. Number 5. Yung picture po ulit. Yan. Ang bihira. Nasa dagat. Ano po? Pakibasa nga po. Sabay-sabay. Quality time. Ano pong ibig sabihin ng quality time? Yan. Pakibasa po sabay-sabay. Ready now? Read. Yan. Ito po ilan din sa mga na miski wala kang gift na may bigay, miski wala kang sabihin magaganda, or miski wag mong ikis, ito lang kanilang hiningi. Quality time. Yung ikaw ay kanyang makasama. Walang masama maging busy sa trabaho. Walang masamang maging pasaya ng sarili. Pero yun yung pong babalikan, yan ang inyong katuwang. Yan ang inyong asawa. Ang sabi dyan, prioritizing. Mga busy naman mo eh. Lahat naman tayo mayroong ginagawa. Kaya dapat alam natin ang ating priority. Yung pong quality time, undivided attention. Pwede naman kasama mo ang iyong asawa, nagsa-cellphone ka naman. Or nanonood na kayo ng movie, may ginagawang iba. Gusto ng asawa mo magkaroon ng quality time, pero divided ang iyong isip or ang iyong attention, wala din. Nagiging parang, kaplastic naman ito eh. Magde-date daw kami, ayaw naman. So, dumadating po sa mga point na yan. And shared experience. Says,
So, pwede kayo magkwentuhan. Uy, naalala mo ka kung saan tayo nagkakilala. Ay, tiga po, minsan bagla para patotoo ko na eh. Kay Papa na lang po. Minsan nagkakwentuhan yung dalawa. Ikaw kasi, niligawan mo ako dun. Sa yung malaking banga sa Kalamba. So, yun alam mo ko, tayo nagkakilala, ganito, ganyan. Or kaya sa mga family devotion, na nagkakwentuhan ng pamilya, yun, si Papa mo, yun, dadating na sa mga kwentuhan, ganito, ganyan. Hanggang sa umaaway na ng dulo. So, tanda ko pa eh. May kasamang iba bago ako makilala. So, wala din. Ang quality time, sira din. Kaya po, wala tagang, babalikan niyo palagi yung pong quality time. Ano pa mga, kagad simula, biglang, sinong kasama mo bago mo ako nakilala? Wala. Ikaw na ang asawa ko. Ayan. So, magandang mga bagay po yan, yung quality time. Ano pong mga pwede dyan? Yung pong mga fellowship na kasama. Walang masama makipag-fellowship sa mga barkada, sa mga kaibigan, sa mga classmate. Pero ang pinakamasarap pong ka-fellowship ay ang Panginoon, kasabay ang asawa. Fellowship, sabay na pagbabasa ng Bible. Sabi ni Ate Bibi, nasali after kasal, kasarap pala may kasabay ka magbasa ng Bible. So, yun po yung quality time. Yung kayo, pareho nagbabasa ng Bible, kayo ay nagpapalitan ng memory verse, kayo ay anong devotion mo? Nabasa ko na mabuti pang tumira sa bubong. Wala na, away na uli. Kaya po, pipilitin naman kayo na inyong i-devotion. Okay po, sabi diyan, kwentuhan na walang cellphone. Hindi ka po, tayo ay nasa digital world na, pwede natin balikan yung ang tunay pong quality time ay yung talagang undivided attention and shared experiences. Walang masamang kayo nakaka-chat palagi, pero isa pong napalaga yung quality time sa isa't isa. Sabi nga, walang relationship na lumalalim ng walang time sa isa't isa. So, at ang relationship po ay lumalalim din kapag mayroong time sa isa't isa. At nagkakaroon din naman ng problema kapag wala ng time sa isa't isa. Diba? Wala ka ng time sa akin eh. Ikaw ay busy-busy ka na sa ganyan. So, kailangan bumawi. Ibigay niyo po yung inyong quality time. Then, ano pa po? Pagpaplano ng pamilya. Mahalaga din po yan. So, dapat yun din pong pinag-uusapan yan at yan po yung quality time din. Anong plano nyo bilang mag-asawa? Anong goal nyo sa gantong edad? Anong ibabudget ang pera? Paano i-controlin kapag ang anak ay nagkagantong problema? Ang mga bayarin sa bahay, ganito, ganyan. At dapat yun pong pag-usapan yun. At pag wala kayong time sa isa't isa, mahirap pong solusyonan yan. Mahirap or hindi, mahirap intindihin ng isa niyong asawa at ang kanyang magiging come up, wala ka ng time sa akin. Okay po? So, walang masama. Inyo pong balansehin. At ang tunay na balanse, una ang Panginoon, sunod po ang pinapagawa sa atin sa inyo po ng Panginoon. Mahalin ng inyong asawa at ang pananalangin. Okay po? So, sana ay hindi lang tayo for more on sa mga bagay, kundi tayo ay, sa mga mag-asawa, kayo po yung lumago sa Panginoon. Bible reading, prayer life, ang inyong giving, kayo ay, ito ha, alam natin, ang tithes ay sa Panginoon. Wala nang galawan yan, yan ay sa Panginoon na. Or ang first fruit natin, sa Panginoon na yan. I-budget natin ang darating na pera para sa darating na mga buwan na wala tayong makuha kasi nagbigay tayo ng first fruit. So, yan na po hindi na dapat pinag-aawayan ng mag-asawa. Okay po? So, dapat yan ay pinagpapalanuhan at pareho pinagkakaisa ng mag-asawa. Okay po? So, wag na sanang yan ang maging ugat ng inyong pag-aaway. Okay, wag na sanang kayong ang inyong ulam sa inyong hapagkainan ay ang problema ng simbahan. Sana po ay magkaroon po ng quality time. May time din naman pero dapat nagsisik po tayo ng quality ng oras sa isa't isa. So, ang dulo po dyan, so nakalima na po tayo. Physical touch, word of affirmation, act of service, receiving gifts, quality time, then yung nalagay ka po. Wala. So, sabi po diyan, the theory suggests that people typically have one or two primarily love language. Meron kayong primary, then yung isa yung mas gusto nyo din naman, pero hindi kasing katulad ng una. So, mayroon pong dalawa. Pero pwede nyo may maging lahat, gusto nyo love language. Pero sabi po dito, that they prefer. Understanding your own and your partner's love language can help you express love in ways that are most meaningful to each other. Ang gusto pala, bigay ka ng physical touch, ang gusto pala yung quality time. Bigay ka ng gifts, ang gusto pala yung acts of service. So, mahalagang alam mo ang iyong love language at alam mo din ang love language ng iyong asawa. Lalo higit, tayo babalik sa ating pong pinag-aaralan. Dapat, alam natin kung sino ang ating perfect pattern. Alam natin ang ating, sa mga mister, alam niyo po ang inyong mga posisyon.
Then, alam niyo po ang inyong mga purpose, mga mister at mga misis. Then, alam po natin kung saan natin i-apply sa mga practical practices. And as a conclusion, let us make an improvement for the Lord, for ourselves, for our wife, for our family, and our future family. Sana po tayo ay magkaroon talaga ng quality pamilya na mataas ang tingin sa Panginoon. Kaya pong utos ng Panginoon sa atin, husbands or sa mga mister, husbands, love your wives. Sana po tayo pinagpala, tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos na